Mr. Chair. Dako naman po ako sa ngayon sa mga Diskaya sana, pero isa lang amang po dito, ay nandito. So kay Mr. Curly Diskaya. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero napipressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo, hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, hindi naman kayo hino-hold up, Mr. Chair. I think the question of Senator Risa is only answerable by Senator yes or no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to interject. Yes, Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? Sa naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun, pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po, Your Honor, ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na kumiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. George lang po ang akin po. At sa miss ko naman po is Alpha lang. Dalawang kumpanya lang sa inyong mag-asawa. Pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano yung sabi nyo, namin, may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps,
nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang dalawa ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa. Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya, pero sa record po namin wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon, may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJobs na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo? Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon, sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal, gaya ng sinabi nyo? Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? Senator, with the permission of Senator Yes, Tiveros, Mr. Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talagang sabihin yung dapat Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Mr. Chairman, I distinctly recall nung araw nga na-question yung issue na yan because baka gamitin sa korte yung mga sinasabi ninyo rito. But it has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, pwede mo nang hindi gamitin yung self-incrimination na yan na sinasabi. So,
just for the record, no? So there is no direct law, no? Pero ang naging practice implied ang legislative immunity. Yes, what the Senate Once President requested, what the Senate President is saying is, hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. As the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States, ano? Pero napapractice namin yan. Even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagkukasyon sa court. So it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee, any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee, if you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also, it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan Mr. Chair. sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta is recognized. may I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na
tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, from perjury. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama Magkaiba po yun. Kaya Tama huwag niyo po. pong paghaluin kasi sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate, for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to dito. Pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pang nagdudulog sa Supreme Court. Ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin paghaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank you. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jeby is waiting in the wings. No? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa ano po, minsan nagkikita po kami sa, pinupupunta po kami sa ano, sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator Risa, Yes, sino Mr. yung- Chair. Sino yung nila? Ano po, Names, please, names. yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera? Your Honor, okay lang po ba? I-consult ko lang po yung legal ko. Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino? Taon nino to? Mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada. kongresista? Your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa ano, sa office po nila para dalhin.
DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so Second paper na lang. bag. One, Oh, my last second, Mr. Okay. Chair. No, Sang bako your time kayo? is up actually. All right, But sir. you can proceed with your last My last question. question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, ano po? Your Honor, okay lang po ba? Itanungin ko muna yung counsel ko. Tinanong nyo na po kanina. In the meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nag-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank sa Carcilo. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that long. Alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata sa Okay. lahat. Senator J.B. Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before I start, gusto ko lang I want to pick up where we left off last time. Ang inaalam natin yung modus para nga in aid of legislation para maiwasan na po ito, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong tanong kung si Engineer JP Mendoza ay narito. Ms. Sally Santos at Engineer JM Ramos. I think these people are... Before I forget, point of information, si Prosecutor General Padulyon is here representing the DOJ Secretary. Can you come forward, PG Dong? Siguro marami natin sa Secretariat kung nandito po sila JP Mendoza, JM Ramos at Sally Santos. JP Mendoza, are you present? Your Honor, yung abogado po ni Engineer JP Mendoza ang nandito pa lang po. Hindi naman abogado, sinupina namin ah. At saka you cannot answer for him. Go ahead, Senator JB. Yun po, Mr. Chair, kung si JP Mendoza. Si Ms. Sally Santos po, andito po. Ms. Sally Santos, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po ako magsalita? Pwede po bang humingi po ako ng protection? Say again, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba ako makahingi po ng protection? In your requesting for legislative immunity or protection, you want to Yes remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee. Is that what you're asking, ho? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay, Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Saglit lang po. Yes, ma'am. You discuss yung threats of protection. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair, Senate protection meaning physical protection. Opo, So, Your Honor. Gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po i-grant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling. Ano? Yes, Your Honor. Sige po.
Any objection? Mr. Chair, Let's rule muna. No objection. So